Today mga ka-DIY, i-share ko sa inyo yung gagawin ko. At magbibuild tayo ng PC. Ang board natin AMD socket AM4 B450. Okay, ito yung ating processor, Ryzen 5. 3400. Ayan, 3400 AMD Ryzen 5. Okay, ito yung ating board. Ito yung ating board. Board natin BioStar B450 MHP AM4. Okay, ito yung ating processor. Price or halaga ng ating PC. Itong processor, board, memory ay 7,250 Ryzen 5. Okay, make sure maingat, baka magkaroon ng damage yung ating processor. Yung mga pins niya, ayan. Okay, yung processor natin, meron dito niya marking. Eto, kung makikita nyo, ayan yung marking na yan, may triangle dito yan. Ayan yung may triangle. Okay, angat natin tong lock and then ipapatong natin to. Yun. Okay, pasok na sa slot yung ating processor. Ang next natin dito ay install natin yung ating cooling fan. Ito yung ating cooling fan. Okay, yung cooling pan natin ay connected dito yung kanyang ayan, cooling pan natin connected doon sa CPU pan. Ayan, CPU pan. Okay, dito meron ditong kasamang thermal paste. Ayan, may thermal paste. Ang gagawin natin dito, i-remove natin ito
remove natin ito. And then ito yung install natin dito. Remove natin tong bracket. Dahil dito iba yung kanyang lock. Yung ganitong lock, ito, ang cooling pan niya ay ganito yung cooling pan niya. Ito, meron siyang lock dito. Ito, ayan. Connected siya doon sa bracket. Etong lock na tong dalawa. Okay, ito yung gagamitin natin. Okay, connected na yung ating cooling fan doon sa ating processor. Ang next natin yung ating memory. Yung ating memory. Kaya memory natin ay 8 gig DDR4 3200 yung kanyang frequency. Okay, install natin yung ating memory. Meron dito yung slot and then tatapat natin dito. And then ipupus natin yung ating memory. Ayun, nag-lock na yung latch. Ang gagawin natin dito ay susuplayan natin ng PSU. Okay, ito yung ating motherboard. Ito yung ating power supply. Gamitin natin HDMI. Ito yung ating HDMI cable. HDMI cable.
ito yung ating 24 pin ATX power supply. Then ito yung 4 pin. Okay, ang gagawin natin dito, pa-power natin. Ito yung ating AC port ng ating PSU power supply. Ang ating panel ay ito. Ayan, panel. Gagawin natin, i-short natin yung power switch. I-check natin, make sure na nakita natin yung label. Dito wala siyang label yung kanyang power switch, nakita sa manual. Reset, on, off, power LED, HDD LED. And then ito yung isang front panel. On, off, reset, HDD LED, power LED, and then speaker. Dito sa side speaker. Pag ganyan, ito, ayan. Ayan position. Ito yung speaker. Speaker, ayan. And then kanyang on off ay ito, ayan. Ito yung kanyang on off, itong dulo. Okay, ito na yung ating BioStar UFI BIOS Utility, CPU 3700 MHz yung frequency natin. RAM natin, yung DRAM ay 2667 MHz. Okay, ang gagawin natin dito, install natin yung ating SSD. At hindi na tayo magpo-format ng ating SSD dahil dati nang may program OS. At sinare ko lang sa inyo yung pag-i-install ng mga wire. Ito.
ATX 24 pin yung plug. Then ito yung 12 volts na 4 pin. Then memory, processor, and then yung cooling fan. PSU. Okay, ito yung ating existing na SSD. I-install natin. Okay. Then ito yung ating SATA cable. Okay, power natin dito. Yung SSD natin, ito yung dati pa natin, existing natin na SSD, yung solid state drive. At meron ng program. Ayun, AES. Okay. Maraming salamat po at naipakita ko sa inyo yung ating binuo at hanggang sa ating na power or na-enable natin yung ating PC na bagong bili natin, yung motherboard, processor, and then yung memory, and then ito ay existing yung ating PSU at wala pa tayong chassis, yung casing ng ating PC. At next time pag may budget ay lalagay natin, install natin doon sa kanyang chassis. Okay, maraming salamat po mga ka-DIY at na-share ko sa inyo yung pag-build ng motherboard doon sa processor and then yung kanyang memory. Thank you po.